sa Action Rescue ngayong gabi. Pagliko, palambot ang lupa, tumagilid ang truck, kaya natabunan ng bahay. Tabi! Ay, tabi, Tim! Titingnan ko kako yung apo kong natabunan. Araw-araw, dambuhalang mga truck ang nakikipagsabayan sa mga maliliit na sasakyan sa ating mga kalsada. Kung minsan, nagigimik siya pa ito ng aksidente. Isang truck na may kargang buhangin ang tumaob sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Ang mag-ina, nadibing ng buhay. May tumawag sa communication namin ang ganap na stress pataas ng madaling araw na meron daw natabunan na mag-anak. Kaya kami mga team na yon, responde kami noong araw na yon. Kagawas, kailangan ko ng kagawas. Sir, kagawas po. Paalisin ko lang muna yung civilian. Ay, Pati na lang kami, control tayo. yung hindi kasama. O, hindi ko kasama. Labas muna daw, labas. Pagdating namin doon, inano muna namin yung mga bystander doon para makakilos kami. Ginausap namin doon yung first sight, yung taga-barangay doon. And tapos na-coordinate kami doon sa tatay kung ano na nangyari. Kasi yung lugar na yun, paradaan yata ng dump truck, ng mga graba, buhangin. Binuksan niya daw yung pintuan ng paradaan truck na pwesto na noon, binuksan. Okay na, umandar na yung truck. Pagliko, malambot ang lupa, tumagilid ang truck, ang dump truck, kaya natabunan ng bahay. Si JC tulog sa higaan niya. Ay, si Cristel naroon sa kusina, malapit sa pinto, naglalaro. Nung mangyari ang aksidente, si JR narito sa labas, nag-aano nung truck na yon. Hindi ako makapaniwala kasi nabigla ako. Nung nangyari ang aksidente ito, doon ako sa Santa Maria, Bulacan, nagtatrabaho ako doon. Nung dumating ako dito, madaming ang tao dito. Sabi ko sa mga tao, tabi! Ay, tabi, Tim! Titingnan ko kako yung apo kong natabunan. Natabunan. Nahirapan kami sa paghanap ng bata rin dahil sa sabi dito daw, narinig kami, nandito daw. Kaya ang ginawa namin, minawan namin yun. Kung ano yung nakita namin, napala namin, tapos inaangat namin. Ayun daw. Ha? Oo. Namit naman doon yung lahat ng hall matro namin, power tools namin. Set yun. Mayroon kaming ram, pinagamit namin pag-angat ng mga kahoy. Naibit man yun, tsaka meron kaming bolt cutter. Pinangat namin yung unti hanggang sa nakita namin yung parte ng katawan ng bata. Sir, speed lang po. Pwede ka naman.
Ano lang ha? Dito, baba. Sabay. Tapos sa sumunod na, na pangalawang biktima ay medyo matagal kasi natabon talaga siya ng buhangin. Hindi paharap. Halos inabot kami ng 1 oras at kalahati dahil sa hindi namin alam kung saan lugar ng parte ng bahay na daganan ng bata ng buhangin. Yung kamay ha? Para matigan tayo ng kasama. Halos sa ipit ng bahay, yung mga kahoy na nagbaksakan sa kanilang katawan, yun ang mga possible na umipit sa kanila. Tsaka sa suffocate, hindi makakain. Yung mga hindi kasama sa rescue team, labas muna kayo! Diretso pa. Baka magbuhay. Iyan nga. Rigor mortis na ba? Oh, dali! Lakad ka! Mameri ka! Ay, wala ka! Close si Eman! Sa tagal na po nun, hindi na po sila mabubuhay. Milagro na lang po kung mabubuhay pa sila. Tingnan parang sedimento. Kaya lang ang baba ng ilalim malambot. Ay biglang lumusot yung gulong. Tumagilid ang truck. Kaya unti-unting nabuwal. May pagkukulang ang driver nito. Kaya liable pa rin siya sa pangyayari. Kaya sasampahan natin siya ng kaso ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Sa investigasyon po namin, pinay na po namin yung kaso po sa korte po. Pero meron kaming feedback na nagkaroon po sila ng amicable settlement po. Kinabukasan ho, may napunta yung mga ibang kumplenanto na yung si Mr. Jerome Macaraeg ay isa pala ho sa may pending warrant po siya. Na di umano, ang kaso po niya ay robbery with homicide po. Na nakapay po sa Malabon Regional Trial Court po. Generally, pag pupunta ako dito sa kanila, sumasalubong siya doon sa gate na yun. Lagi niya sinasabi sa akin, Inay, dito muna ako kasi mag-caretaker muna kami dito. Sabi niya, sabi ko, Jeneline, mag-iingat ka sa sarili mo kasi meron kang epilepsy na iniimatay nga. Lagi ko siyang pinupuntahan araw at gabi. Ngayon talagang ang Pasko ko ngayon, dumang ito, tsaka yung bagong taon ko, hindi ko na-enjoy yun. Wala po akong maramdaman na pulso. Dito po na hindi po humihinga. Ang ginawa na lang po namin, wala na kaming magagawa. Hindi namin pwedeng hilain.
Kasi ang daming nagkalat na